sa mga pasaway na anak, sa mga anak na hindi nag-aaral ng mabuti, sa mga anak na nagdodroga pa, sa mga anak na puro barkada, sa mga anak na walang pangarap sa buhay. Maawa kayo sa mga magulang ninyo. Sa mga magulang na irresponsable, maawa kayo sa mga anak ninyo. Maawa kayo sa asawa ninyo. Sa mga utang ng utang dyan, ang magbabayad, yung kapamilya na lang nila. Sa mga gumagawa ng kahiyan para sa kanilang maawa naman kayo. Sila ang mas nagdadala ng problema ang ginagawa ninyo. Hindi nyo pa nare-realize yung problema, kaya nag-enjoy pa kayo eh. Pero sila, habang hindi nyo nare-realize, nararamdaman na nila yung bigat. Pag na-realize ninyo, doon nyo mararamdaman yung bigat, sila matagal na nilang carry yung bigat. At sino tatakbuhan mo? Sila pa rin naman, di ba? Kaya mas doble yung kanilang pagdadala. Maawa ka. Kung ikaw naman itong tinutukoy ko, kapatid, maniwala ka sa akin. Kung naaawa ako sa iyo, mas naaawa ang Diyos sa iyo. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang hindi lang isa, kundi 3 beses pang pagbibigay ni Kristo ng kapayapaan sa kanyang mga disipulo. Ito kasi ang pangunahing dulot at bunga ng pagkabuhay ni Kristo. Kapayapaan. Lalong-lalo na kapayapaan sa pagitan ng Diyos at tao. Kaya sa mababang pagninilay, pwede nating sabihin, nagkasala kasi ang mga disipulo kay Kristo. Sinabi nila, lalo na si Pedro, kahit buhay namin, kahit buhay ko, ibibigay ko para sa'yo. Pero ayun, nung siya inaresto na, nagpulasa na. Sabi ko nga, kahit kumamit ka ng larga vista, nagpakalayo-layo sila, hindi mo makikita. So po pwedeng yung kapayapaang ibinigay sa kanila noon ni Kristo ay parang pagkasabi sa kanila, huwag na kayong mag-alala, okay na, pinatawad ko na kayo. Sa mas malalim na pagninilay, ay pwede rin naman nating sabihin, di ba nga, nagkasala ang mundo ng lahat ng tao sa Diyos. Tandaan po natin tayong lahat ay niligtas ni Kristo. Kaya lahat ng tao, mula pa nung una hanggang sa katapusan nito, si Kristo ang Alpha at ang Omega. Lahat ng tao, sinagip ni Kristo. Kaya lahat ng tao, nagkasala sa Diyos kay Kristo. So yung pagsasabi noon ni Kristo sa kanyang mga disipulo, peace be with you, ay sinasabi din niya sa atin ngayon, peace be with you. Kumbaga, okay na tayo. Lahat ng kasalanan ninyo, pinatawad. Now, I want you to please appreciate kung gaano katindi ang kapayapaan and therefore ang kapatawaran na ito. Experience will tell us na ayaw nating may kaaway. Lalong-lalo na kapag yung makakaaway natin, hindi just, hindi basta-basta mayaman, makapangyarihan. Nakaw, para mong pinaliit ang mundo mo, hindi ka makalabas ng bahay, baka nanganganib ng buhay mo. At ayaw din nating mabaon sa utang. Pag nabaon ka sa utang, araw-araw feeling mo katapusan kasi nangako ka. Mare sa katapusan, hindi mo bayad-bayaran. Kaya araw-araw katapusan. Katapusan muna. Ayaw din nating magkakaso. Kahit ba ang feeling mo, ikaw ang appointed son. Bakit? Kasi maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan. Particularly sa aklat ng mga bilang 32:23, your sins will find you. Matatagpuan ka rin ng mga kasalanan mo. In other words, pagbabayaran mo rin ang mga kasalanan mo. Now, eto na. Sana ma-realize natin yung tindi ng kasalanan natin. Yung tindi ng utang natin. Yung tindi ng kaso natin. Kasi kinailangang mamatay si Jesus para dito. Yung eksena sa hardin ng Getsemani, ang sabi ni Jesus, Ama, kung maaari, na para bang sinasabi niya, baka naman may ibang paraan. So obviously, wala. Na para bang sinabi sa kanya ng Ama, Anak, pasensya ka na. Sa tindi ng pagkakasala ng lahat ng tao, kailangan mong gawin ito. Kinailangan ni Jesus na mamatay para sa ating lahat. Ganon katindi ang kasalanan natin. Ang utang natin, ang kaso natin. Ang kaaway natin bago ito, ang Diyos na napakamakapangyarihan, na sa isang itlap kayang kunin lahat ng ating buhay. But then all of a sudden, lahat ng yun wala na. Imagine that. Ganon katindi yung ginawa niya para sa ating lahat. And not just that. Tandaan natin, kapag ang Diyos ang nagpatawad, it's as if we have not
done anything bad. Halimbawa ako, nagkasala ako, sabihin natin 5 years ago, sabihin ko sa Panginoon sa panalangin ko, Lord, sorry I failed you that time. Sigurado ako, sabihin sa akin ng Panginoon, kung maririnig ko lang talaga ang voice niya, Father Fidel, wala akong naalala, pasensya ka na. Ganon din siya sa kasalanan mo. Sa kasalanan mo. Basta isinuko. Wala siyang hard drive, wala siyang memory card ng ating mga kasalanan. Tandaan po natin yan. Kaya pansinin po ninyo, hindi naman nakahalata. Yung mga disipulo sa kanya, nagalit siya, natampos siya. Diba? Kaya nga siguro, isa rin yun sa mga dahilan kung bakit hindi siya nakilala. Kasi ang ina-expect ng mga alagad, siya ba talaga to? Ba't hindi galit? Naghain pa para sa pinapakain pa tayo. Diba? Si Zaccheo, tinawag pa rin ni Kristo, Zaccheo, pupunta ako sa bahay mo. Alam niyo kung ano ang ibig sabihin ng pangalan ni Zaccheo? Innocent one. Kaya dumbfounded yung mga nakarinig Anong innocent one? Publikano yan Pero ganun si Kristo pag nagpatawad. Wala na sigurong masasama pa sa mga taga-Corinto during the time ni San Pablo. Bisyo, name it, meron sila. Wala pa silang social media. Yung pang-plus nila, ganun sila kasama. Makamundo, tinde. Incest, meron na sila. Anak sa ama, anak sa ina, magkapatid, talo-talo na. Ganong katindi ang mga taga-Corinto. Pero nang tanggapin nila si Kristo, anong sabi ni San Pablo patungkol sa mga taga-Corinto sa 2 Corinthians 2? Kayo'y malinis na dalaga, virgin, nang kayo ipagkatipan ko kay Kristo. Imagine that, napakaraming bisyo, napakamakamundo, nang tanggapin si Kristo, wala na. Pero ganun talaga, kapag nagpatawad siya, parang wala kang ginawang masama. Parang ayaw niyang maniwala. Kasi, di tayo ganyan. Pinaparis natin siya sa atin Kaya ang hirap paniwalaan. Tayo, pwede tayong mag-cancel out ng utang. O sige, di ka makabayad, huwag ka na magbayad. Sige na, nakalimutan ko na yung utang mo. Pero sa loob-loob mo, hindi ka na makakautang ulit. Papamalita pa kita. Kaya hindi ka na makakautang kahit kanino pa. Yung napagbayaran mo na yung ikinaso sa'yo, hindi ka pa rin off the hook. Markado ka na. Naka-blatter ka May record ka sa NBI At kahit na walang record sa pamahalaan, sa isip ng tao, nagkaanak sa labas yan Ampun yan Nagdroga dati yan Huwag mong pagkakatiwalaan yan. At tayo pwedeng magpatawad. Pero hindi ibig sabihin okay lahat. Sabi nga ni Maring Catherine Bernardo, you can forgive people who deserve it. But when you forgive, it doesn't mean that I have to keep you in my life. I forgive you for my peace of mind, for clarity, and for everything. But it doesn't mean na pwede kang bumalik. Daniel, ay wala palang binanggit. That's how we forgive. That's not how God forgives. When God forgives, He really forgets. Kaya nga kahit nangalo niya si Abraham binigay pa rin sa kanya si Isaac. Kahit nagpakatanggi-tanggi si Jonah at si Moises, tinawag pa rin sila ng Diyos. Kahit nagtraidor ang mga alagad, pinuntahan pa rin sila ni Jesus. At sinugo pa rin sa isang misyon. Sa misyon na nila bago pa sila magkasala sa kanya. Ganun din si Abraham. Yung misyon na niya yun bago pa siya magkasala. Yung mission ni Moises at ni Jonah, yun pa rin ang mission nila bago sila magkasala. Ganon ang Diyos. Magkasala ka, pwedeng madelay yung maganda niyang plano para sa iyo, pero isuko mo kasalanan mo sa Kanya, itutuloy niya. Kung para sa iyo, hindi makakaapekto yung kasalanang ginawa mo. Now, naisip ko lang, kung ganito ang Diyos, sagana sa grasya, sa mga taong nagkasala, paano pa kaya sa mga taong biktima lang ng pagkakasala? This came to my mind kasi nung isang araw, may kinausap akong mag-asawa. Kilala ko ito matagal na. Mayroon silang matinding problema. Nagloko yung lalaki. Naku, awang-awa ako. Hindi sa lalaki, kundi dun sa asawa niya, sa miss niya. Kasi kilala ko ito At isa ito sa pinakamabuting taong nakilala ko. Makita mo siya, chubby yun Ala na, ayat, upak ang mukha, eye bags, iyak ng iyak. Bago kami makapag-usap, siguro mga 5 minutes, iyak lang. Iyak. Nung kausap ko yung lalaki, sorry, baka nanonood ka ngayon, talagang gusto kong kumuha ng kutsilyo. Talaga, totoo, ibigay ko sa iyo, para sabihin sa iyo, yun talaga naisip ko, patayin mo na kaya yung asawa. Maawa ka, patayin mo na.
Kasi di ba minsan parang mercy killing, di ba? Sorry yun ang naisip ko. Yung sakit na sakit na ako, patayin mo na ako. Parang ganun yung asawa. Yun ang tingin ko. Napakabuti. Tapos ginanon mo. Alam niyo yung babaeng ito, nang puntahan daw ng mga anak niya, yung babae, nandun yung asawa niya, ang kabilin-bilinan niya sa mga anak niya, huwag niyo sasaktan yung babae. At huwag kayong magsasalita kahit isang masama. Masasaktan ako. Hindi ko kayo pinalaking ka. Diba? Kung ikaw yun. Diba? Eh, awang-awa ako eh. Eh, sabi ko kay Kuya, Kuya, paawa ka naman. Siya ang mas nagdadala ng kasalanan mo. Sa mga pasaway na anak, sa mga anak na hindi nag-aaral ng mabuti, sa mga anak na nagdodroga pa, sa mga anak na puro barkada, sa mga anak na walang pangarap sa buhay, maawa kayo sa mga magulang ninyo. Sa mga magulang na irresponsable, maawa kayo sa mga anak ninyo. Maawa kayo sa asawa ninyo. Sa mga utang ng utang dyan, ang magbabayad, yung kapamilya na lang nila. Sa mga gumagawa ng kahiyan para sa kanilang maawa naman kayo. Sila ang mas nagdadala ng problema ang ginagawa ninyo. Hindi nyo pa nare-realize yung problema, kaya nag-enjoy pa kayo eh. Pero sila, habang hindi nyo nare-realize, nararamdaman na nila yung bigat. Pag na-realize ninyo, doon nyo mararamdaman yung bigat, sila matagal na nilang carry yung bigat. At sino tatakbuhan mo? Sila pa rin naman, di ba? Kaya mas doble yung kanilang pagdadala. Maawa ka. Kung ikaw naman itong tinutukoy ko, kapatid, maniwala ka sa akin. Kung naaawa ako sa iyo, mas naaawa ang Diyos sa iyo. Kaya sabi ko dun sa lalaki, tuloy mo yung buhay mo. Magbago ka, itutuloy ng Diyos ang maganda niyang plano para sa iyo at para sa pamilya mo. Pero dun sabi ko dun sa babae, ate, mas lalong ituloy mo yung buhay mo. Kasi sinasabi ko sa iyo, kung mas naaawa ako sa iyo kaysa kanya, mas naaawa din ang Diyos sa iyo. Di ba ang sabi ng Panginoon, God is close to the broken-hearted. Eh, sino ba ang broken-hearted? Yung nagkasala? Hindi, matigas ang puso niyan. Ang broken-hearted, yung nagdadala ng kasalanan ng iba. Because He broke her heart. Ate, God is close to you. Kaya maniwala ka. Tutulungan ka. Tingnan po ninyo yung nakita nating eksena sa mabuting balita. Di ba pumasok si Jesus sa kwarto? Hinanap niya agad si Tomas. Imagine, siguro yung 10, pusing. Wala siyang pinansin. Diretso kay Tomas. Bakit? Sa lahat sa kanila, si Tomas ang pinaka-nangangailangan ng awa niya. Yung 10, nakita na siya. Yung 10 sharing their stories. Ay, ang ganda-ganda ng itsura niya. Si Tomas nakamukmuk sa isang tabi. Hindi mo po pwedeng sisihin si Tomas na umalis siya. Hindi mo alam yung dahilan niya. Hindi naman siya naglakwat siya. Ang mahalaga bumalik siya. Pero sa kanilang lahat, ang mas kawawa si Tomas. Yung pagtanggi niyang maniwala agad, hindi yung dala ng pride. Hindi niya sinabi na parang ang tono niya, ay, hindi ako maniniwala. Hindi ganun ang tono ni Tomas. Sigurado ko ang tono ni Tomas. Gusto ko munang makita. Bakit? Kasi nasaktan na ako nung hindi ko na kaya yung pangalan. Huwag niyo akong pag-expectin. Kasi hindi ko na kaya kapag hindi pala totoo. Kung guni-guni lang niyo lang pala yung nakita ninyo. Ganon si Tomas. Sinong ayaw na maniwala din? Kaya lang ayaw na niyang mag-fail uli. Kaya pansinin po ninyo, diretso si Jesus sa kanya. At pagka diretso ni Jesus sa kanya, Jesus wasn't like, Tomas, liga dito. Tigas ng ulo mo, konyatang kita eh. Hindi. Tomas, ito kamay ko. Di ba ito yung hinahanap mo? Ito yung side ko. And what is remarkable about this? Nang sinabi ni Tomas yun, gusto ko munang makita ang kanyang mga kamay. Wala noon si Jesus. Wala. Bakit nalaman ni Jesus? Paano narinig ni Jesus? Walang nagsabi kay Jesus. Sapagkat si Jesus ay Diyos. Alam niya kung sino sa atin ngayon ang may pinakamatinding problema. Alam niya kung sino sa atin ngayon, kahit nakapustura ka pa, kahit nakakangiti ka pa, kahit di ka umiiyak ngayon, alam niya kung sino sa atin ang may pinakamatinding pinagdaraan. Nandyan siya ngayon. Lumalapit sa iyo.
At pinapakita, ito yung kamay ko, ito yung tagliran ko, ganito kita kamahal. Kang mag-alala, tutulungan kita, kakayanin mo yan. Ito sana mga kapatid ang ating makita, ha? Kasi ito ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Peace in our heart, peace of mind. Kasi ang magnanakaw ng kapayapaan natin, ganito, nagpaplano ka, paano pag nagkasala ako? Paano pag nagkamali ako? Hindi mawawala yun, hindi mo kontrolado sitwasyon. Paano kapag may gumawa ng mali sa akin? Ang sagot ng Panginoon 3 beses, peace be with you, peace be with you, peace be with you. May awa ako. Saan ka man mapuntang sitwasyon, tutulungan kita. O di ba yan ang sabi natin? Yan ang ating expression, may awa ang Diyos. At ang awa ng Diyos, may nagagawa. Ito sana ang hilingin nating biyaya.